Sinubukan ng babaeng CEO na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan, siya ay nabangga ng kotse at itinapon sa ere, pagkatapos ay muling nasagasaan. Wasak ang kanyang katawan, ngunit sa susunod na sandali, ang dugo sa lupa ay dahan-dahang bumalik sa kanyang katawan. Ang babae ay hindi lamang nabuhay muli, kundi naibalik din ang lahat ng kanyang napaling buto. Kahit ang mga sugat sa kanyang mukha ay naglaho, ang kanyang matalik na kaibigan na malapit ay natakot, ngunit sinabi ng babae na siya ay isang immortal. Hindi inaasahan, ang matalik na kaibigan na nakatuklas ng lihim ay bumaliktad at dinukot ang babae. Gusto rin niyang makuha ang walang katapusang buhay ng babae, kaya't binalak niyang dalhin ang babae sa isla ng ahas para sa isang ritual ng pagpapalit ng buhay. Ngunit ang hindi niya alam ay ang pinuno ng isla ng ahas ay ang asawa ng babae, 500 taon na ang nakalilipas. Mabait na iniligtas ng babae ang isang maliit na ahas na halos kainin ng agila, ngunit hindi ito isang karaniwang maliit na ahas. Ito ang immortal na namumuno sa isla, agad niyang napagpasyahan na pakasalan siya ayon sa kaugalian ng tao. Dapat sana'y isang romantikong kwento ng pag-ibig, ngunit ang pagmamahal ng lalaki sa babae ay masyadong mapang-angkin. Hindi niya pinapayagan ng ibang lalaki na tumingin sa kanya, o huhukayin niya ang kanilang mga mata. Hindi na ito matiis ng babae, kaya't nagpasya siyang umalis. Agad na isinumpa ng galit na lalaki ang babae, na ginawa siyang immortal. Hindi inaasahan ng babae na makalipas ang 500 taon, babalik siya sa isla ng ahas sa ganitong paraan. Di nagtagal, dumating ang oras para sa ritual, ang babae ay malupit na pinahirapan. Sa sandaling yun, natuklasan ng lalaki na may pumasok sa lihim na silid at ang lakas ng buhay ng babae ay nawawala. Sa kritikal na sandali, may boses na nagmula sa pintuan, sumigaw ang lalaki, "Ano ang ginagawa mo?" Tiningnan ng babae ang lalaki sa harap niya, iniisip na ito ay isang guni-guni bago mamatay, ngunit nang makita siya ng iba, lahat sila ay lumuhad. Sinabi ng kanyang tauhan sa kanya na ang babae ay may immortal na kapalaran. Naalala ng lalaki ang babae mula 500 taon na ang nakalilipas, kaya tinanong niya ang kanyang tauhan kung ano ang pangalan niya. Nang marinig niya ang pamilyar na pangalan, nagalit ang lalaki at pinalipad sila at iniligtas ang babae. Sinabi ng babae sa kanya na ang kanyang kaluluwa ay malapit ng maglaho. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang lalaking galit sa kanya ay ginagamit ang kanyang sariling buhay upang iligtas siya.